Hearing is suspended. investigating. Mr. Chair, nag-iimbestiga muna tayo right? The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. That's No, not ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na sa'yo Are you trying to steal the show? No, 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 no. I am raising prejudicial Or questions. you're I creating am, ang trouble sinasabi ko, to prevent the proceeding? Mr. Chair, sinabi ko na sa iyo, the interest of this committee is the impartiality, the objectivity. Sana huwag kayong magbibigay ng opinion. Why did you choose, for example, Bright over to this guy? That's my opinion. You cannot question my opinion. Outside of this hall, you cannot question my opinion. You also express your I opinion. am questioning your opinion because you are the chairman of this committee, Mr. Chair. What's your prejudice? Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Diskaya. Bakit ganon? Why are we trying to prejudge this? Hindi, Mr. President, we are still in the process of investigation. If we are in the process of investigation, Why are you then so we should not protective of the judge. Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan, Mr. Chair. Pwede ba nating record ito? Palagi niyong sinasabi, I am protective of the Discayas. When I was chairman of this committee, sinabi ko na sa inyo, the only remedy provided under the law is for them to apply if they qualify under the process of witness protection program. That's all what I did. Session is Qualify resumed. sila. Session is resumed. Mr. Alcantara, you proceed. I am questioning the proceedings, Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. I will register my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise this point. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Mr. President, our good gentleman from Bulacan, Senator Joel Villanueva, would like to be recognized, Mr. President. Senator Joel Villanueva is recognized. Thank you very much, Mr. President, to our Majority Leader. Thank you. Mr. President, just a short manifestation. Earlier today, during the hearing of the Blue Ribbon Committee, my name was once again mentioned by District Engineer Henry Alcantara. Mr. President, let me state this clearly at the very start. I am fully prepared to be investigated on these allegations. I have nothing to hide, and I welcome any inquiry that will bring out the truth. Mr. President, in fact, if we carefully review what transpired this morning, it was clear, very clear, from Mr. Alcantara's own statement that, number one, Mr. President, Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Ang request po ng representasyong ito ay multipurpose buildings para sa aking mga kababayan sa Bulacan at hindi po flood control. Sinabi niya po yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw po, na may tulong daw siyang pinaabot pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Pero ayan, Mr. President, basta binanggit lang po yung pangalan natin, mentioned my name, operative word, mentioned. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang, may masabi. I am ready, Mr. President, and my office is ready to be investigated that the truth may come out. At katulad po ng pagdalo ko kanina, Ginoong Pangulo, sa ICI, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Mr. President, we'd like to recognize a distinguished colleague from San Juan, Senator Jinggoy Estrada, to take the privilege hour. Senator Jingo Estrada is recognized.
It is just a manifestation, Mr. President. I am not availing of the privilege hour. Mr. President, I cannot, in good conscience, let the remarks made earlier by our colleague, Senator Francis Pangilinan, during the Blue Ribbon Committee pass without rebuttal. His comments, while not naming us directly, were laced with insinuations, clearly aimed at me and former Senator Bong Revilla and the legal ordeals I have already faced. With due respect, such statements are not only unfair, they are malicious and utterly uncalled for. Mr. President, let me put on record. Hinarap ko po ang mga kasong isinampa sa akin. Dumaan ako sa mahabang panahon ng paglilitis, pagkakakulong, at pati na ang mabigat na stigma na idinulot nito. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa mga miyembro ng aking pamilya na taon ding nagtiis ng pangungutya, pangmamaliit, at panghusga. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin na mga akusasyon. Hindi ko kailanman nanaisin na pagdaanan ito ng sino man sa aking mga kasamahan dito ngayon. Mr. President, the courts have spoken with finality. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. It undermines the very foundation of our justice system and erodes public trust in due process. Ginoong Pangulo, hindi ako tutol sa sinasagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ngunit, hindi ko pahihintulutan na ang kasalukuyang issue ay gamitin upang idikit muli sa akin ang mga maling paratang at sadyang impluwensyahan ang opinyon ng publiko. Ang mga kasong may kinalaman sa PDAF ay naresolba na ng korte matapos ang masusing proseso ng batas. To insinuate otherwise is nothing less than an attempt to rewrite history and to malign the integrity of the judicial process. I urge my colleagues to exercise prudence, fairness, and much of all, respect. I too deserve to be heard and to defend myself, whether in this august chamber or before any court of law. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee, come hell or high water. And I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. And I hope the committee, the Blue Ribbon Committee, will expunge from the record such malicious and unwarranted remarks that serve no purpose but to malign and mislead. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Serrano. Majority Leader. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Just a very quick manifestation. For the record, there was no intention of maligning any individual in the manifestation we said earlier during the committee hearing of the Blue Ribbon Committee. Wala pong personalan, gaya ng nabanggit ng butihing senador, wala po tayong pinangalanan. Humihingi tayo ng unawa dahil bago pa nung hearing na yon, tayo po ay humurap sa judiciary at doon din na tinalakay at pinag-usapan ang problema ng conviction rates, particular ng Sandigan Bayan. 47% ang conviction rates ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin sa bawat dalawang kaso, isa absuelto. That was the context, Mr. President, of our manifestation earlier. There was no intention of maligning any
senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada, wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Thank you, Senator Francis Pangilinan. President, Yes, if I you may- may respond. Ang sabi po ni Senator Pangilinan, wala ho siyang binanggit na pangalan. Pero napaka-obvious naman po ang kanyang sinabi kanina dun sa Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya, if I may quote, well, if I may, kung maaari ko siguro ikomento, siguro kung yung Napoles cases inauwi doon, halip na absuelto, kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Those were the words of Senator Kiko Pangilinan. Sino ba ang pinatatamaan niya? Sino ba ang pinatatamaan mo? Di ba? It's very obvious that I was being alluded to. Remember, Mr. Senator Pangilinan, that I was acquitted by the court. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You're a lawyer. I'm not. You shouldn't be talking that way. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Thank you, Mr. President. May I ask a minute for suspension? Majority Mr. Leader. President? May I ask, oh, very. Session maybe- is suspended. Yes, ma'am. Mr. President, parang magmamanifest ka pa, hindi mo. I believe Senator Robin Hood Padilla would like to also make a quick manifestation, Mr. President. Senator Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Ginoong Tagapangulo, mga kasamahan, nais ko lamang pong magpahayag ng saloobin hinggil po sa ilang mga pahayag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaninang umaga. Na lubhang nakakabahala po. Na tila nagpaparating na maari nating isang tabi ang umiiral na batas upang magbigay daan sa ikasisiya ng taong bayan. Bagamat lubos ko pong nauunawaan ang pangingibabaw ng kalooban ng taong bayan, meron po tayong mga demokratikong mekanismo upang isakatuparan ito. Isipin natin ang posibleng maging epekto nito sa ating mga komunidad, lalo na po
sa mga lugar na matagal na pong pinagsisikapan itaguyod ang kapayapaan at kaayusan. Halimbawa na lang po sa Mindanao, patuloy po tayo na nagpapaalala sa ating mga kababayan doon na sumunod sa batas, na ang batas ay para sa lahat. Ang batas ay hindi hadlang sa kalayaan. Ito ang saligan ng isang sibilisado at maayos na lipunan. Ito ang nagbibigay sa atin ng proteksyon, nagtatakda ng ating mga karapatan, at ang nagpapanatili ng kapayapaan. Bilang mga mambabatas, tayo po ang dapat na unang tagapagtanggol ng batas, hindi ang unang lilihis. Hindi din natin dapat ipagsapalaran ang tiwala ng mamamayan sa ating mga institusyon at makibahagi sa pagpapalabo sa hangganan na tama at maling gawi sa tuwing may matinding suliranin na sumusubok sa ating diwa bilang isang nasyon. Kaya buong puso po akong nakikiusap, nananawagan sa mga opisyal ng pamahalaan at sa mga kasama po sa kapulungang ito. Hindi po pare-pareho ang sitwasyon natin. Hindi po pareho ang Luzon sa Visayas sa Mindanao. Meron po mga katulad natin na umiikot sa mga liblib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Napakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng taong bayan ay maaaring maisakatuparan ng alinsunod sa balangkas na makaturungang pag-iiral ng batas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Thank you, Senator Padilla. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, the distinguished colleagues, just want to make a point of manifestation. I was the one who said this morning that sometimes we have to bend law. We don't have to. The point is, there's a Latin word that says, vox populi, vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Now let me ask you, Mr. President, is our law higher than the voice of God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President, the law is supposed to protect the people. What we are asking, Mr. President, is the return of the value of good faith. I understand, Mr. President, what the gentleman from Pampanga this morning was saying, that it is not a requisite to return the money na kinuha po ng mga kontraktor, ng mga kumita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yun, hindi po. At meron pong prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin. Pag gumulong na yung batas, hayaan ng korte ang magsabi, Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po, hindi ko po alam kung yung makasama natin narinig. Narinig ko po yung sigaw ng taong bayan. Ibalik ang pera namin. Malinaw po. And I was asked by a reporter, by an interview, your comment. I said the message is loud and clear, Mr. President. Ayusin natin sa gobyerno ang ating mga trabaho. Iwasan po mahulog sa korupsyon. The people are demanding that these people, contractors, DPWH officials, including politicians who made wealth, kumita po sa flood control, na kung maaari isoli nila ang kanilang ninakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas, alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon ang inaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga taong ito. My only point, Mr. President, is
The people were asking. The people are demanding. Isole yung pera na ninakaw sa kanila. Meron po tayong batas. True enough, Mr. President, I don't disagree. There is a process. May proseso, tama din po. Paano naman po yung sigaw ng taong bayan? How can we pacify the clamor, the anger of the population, Mr. President? I have no answer. My only answer, Mr. President, is isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. Ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga taong ito. Kung pwede, isoli. Wala naman pong sinabi ang DOJ. Ito ang batas, bawal po, kailangan ninyong isoli yan. The DOJ, the Secretary himself said, they will ask, but they will not force them. Depende, mas mabuti raw kung kusang loob nilang isurrender yung pera, Mr. President. Wala naman pong nagbabawal sa batas na magbalik ng ninakaw. There's no such thing. And alam ko pong meron tayong process, we have procedures. But my only point is, Mr. President, whether I'm right or wrong, I stand to the wishes of the public, of the Filipino people, ibalik ang perang ninakaw sa kanila. Period, Mr. President. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Senator Padilla is recognized. Opo. Ginoong Pangulo, napakaganda po ng mga punto na binitawan ng ating hinahangaan na si Senator Erwin Tulfo. Ngunit, alam niyo po, meron pong historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung ang usapin po natin ay sisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin padadaanin sa batas, para saan po yung BARM law? Mapupunta na lang po kami sa gulo. Mapupunta na lang po ito sa paniningil na hindi. Ganito lang, kailangan magbayad. Kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang atin pong saligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung ang argumento po natin, makikinig tayo sa sinasabing, ngayon na. Teka muna po. Marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa, sinasabi nila, kung ganyan, wag na tayo magbayad ng tax. Paano po ang gagawin natin? Papayagan po ba natin na mga artista ngayon wag na magbayad ng tax dahil yun ang boses nila? Yun ang voice of God? Yun ang voice of the people? Ang gusto ng mga tao, lahat ng tao ngayon ayaw na magbayad ng tax. Dahil sa nangyayaring ito. Ang gusto ko lamang pong linawin, Ginoong Pangulo, tama po, naniniwala po ako na ang tao'y galit na. Dapat lang po silang magalit. Marami nang talagang ghost project. Ang dami na pong nangyayaring ito. Pero sana po, intindihin po natin din yung mga kababayan natin sa malalayong lugar na humahanap ng hustisya. Madami pong mga kababayan natin, katulad ng mga katutubo, na humihingi din po ng hustisya yan. Pero dinadaan po natin sa batas ang pagnanakaw sa kanilang mga lupain, ang pagnanakaw sa mga mineral resources nila. Pero lagi natin sinasabi, may batas tayong dapat sundin. Paano kung isang araw gusto din nilang ng anarchy? Gusto din nilang magkagulo? Gusto din nilang lumusob sa Malacanang, pumunta ng Mindiola? Yun po yung mga bagay po na dapat po natin ding isipin. Ako po'y hindi kontra kahit kanino dito. Ako po'y number 1 supporter ng lahat nandito. Pero pagdating po sa usapin, na tayo'y magkakaroon na naman ng pag-aaklas. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po. Wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erwin Tulfo is recognized. Mr. President, just last point. Hindi po kahit kailan nagnakaw ang Bangsamoro. To tell you,
Kung mga kasama po natin, 20 years na pong nag-ikot sa Mindanao. Ako, lumaki po ng Mindanao. I've been to Hulo, I've been to Basilan, been to Tawi-Tawi, I've been to Marawi. Maro nga po ako magsalita ng Tausog eh. But anyway, ang sinasabi ko lamang po, wala pong ninakaw, kaya iba po yun eh. Parang you're comparing apples to oranges. Yung Bangsamoro po, hindi po nagnakaw, kaya yung sinasabi na kailangan kasuhan or something, hindi po eh. Ang sinasabi ko lang po, ito'y malinaw, na yung sinisigaw po ng mga kababayan natin ni Sole. And that's my own opinion, Mr. President. We have to return it. Kusa po, kung gusto po, kung sincero silang maging state witness, gusto po nilang mapasok sa Department of Justice, then siguro po, in good faith, Mr. President, isoli po nila yung mga nakuha po nila. That is all, Mr. President. I have no further statements. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Erwin Tulfo. Majority Leader. Maraming salamat po, Mr. President. Siya nga pala, Mr. President, meron po tayong maraming ice cream sa likod. Bumili po ako ng Ben & Jerry's. Pwede po kayong kumain. At anytime, pampalamig muna ng ulo sa mga ating mga kasamahan. Pero magaganda naman po ang mga layunin nila. They are all pushing for the advocacy. So we respect them. And in this August chamber, we allow these ideas to freely be debated and discussed.